Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Norlisa Sugay, out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nakita ko na si Master. Nakita ko na si Master. Nakita ko na si Master. Ang sabay-sabay na sumunod sa pagluhod, at ang lahat ng mga figure ay lumuhad din sa tabi ni Han Sanchen ng sabay-sabay. Napaka-engrandi ng eksenang iyon, nakakagimbal, at napakahirap maalala. Nanlamig si Han Sanchen sa kinauupuan, hindi na makarecover hanggang sa makalipas ang ilang sandali, sumimangot siya, "Mga senior, kayo na." Sa harap ng master, hindi tayo ng ahas na tawaging senior. Tama, lahat tayo ay nasa ilalim ng master, pakiusap master, huwag na ulit maging magalang. Sa pagtingin sa mga figure na may makadyos na ugali, talagang hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang gagawin. Napasulyap siya sa chaos clock at hindi napigil ang mapabuntong hininga na bago tumunog ang kampana ay sayang pa rin siya sa sinisigawan ng lahat, ngunit pagkatapos ng kampana ay naging superior na siya, isang Diyos sa isang Diyos. Ako man ang tinaguri ang master mo o hindi, ito ay isang hindi mababago na katotohanan na kayo ay aking mga nakatatanda, mangyaring bumangon ka agad. Mahinhin na sabi ni Han Sanchen. Ito ay hindi isang papuri, ngunit isang katotohanan. Narinig ng lahat ang mga salita, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, at sa huli, lahat sila ay masunurin na bumangon. 7 bells are ringing. But it's an unexpected move. I never thought that one day, the Lord will appear in front of me. Oo, ang ganitong bagay ay halos isang himala. Ito ay talagang mahirap para sa akin na mapalad na makita ito. Dati, kung tutusin, ako ang walang ingat, kaya ang aso ay minamalas ang mga tao, ngunit ang totoo ay ayaw. Ang tunay na emperador ay dumating sa mundo, at ito ay magtatagal magpakailanman. Mukhang ang mundo ay inaasahang magbagong muli, at ang mundo ay inaasahan din na muling ayusin. Nang marinig ang papuri mula sa isang grupo ng mga tao, si Han Sanchen ay walang magawa, ibinaba ang martilyo ng orasan, at walang magawang bumantong hininga, mga nakatatanda, huwag buhatin si Han Sanchen. Actually, nakita mo na, isa lang akong basura ngayon. Walang cultivation. Mapait na ngumiti si Han Sanchen sa paraang walang magawa sa sarili. Nang marinig ito, isang grupo ng mga tao ang biglang naalala, "Oo, guro, bakit, wala ka man lang cultivation?" Hindi naman sa minamaliit ko ito, pero talagang hindi ka panipaniwala. Hindi yun. Kung tungkol sa iyong katawan, maaaring hindi pa umabot sa peak ang cultivation level na ito, pero dapat ay mas mataas na ito sa iba. Paano ito? Nanunuya si Han Sanchen, tulad ng sinabi mo, sa napakalaking gawain ng pagliligtas sa mundo, tiyak na makakaranas ito ng maraming paghihirap. Pinatay ako, at pagkatapos ay iniligtas ko ang aking buhay. Ganyan ka-simple. Gusto ni Han Sanchen na magbiro, ngunit ang mga tao sa malapit ay tila hindi sumasagot, o sila ay sumagot. Pinulot sa isang napakadisenteng paraan. Totoo iyon. Ang mga pinili ng langit, na may pagpapala ng langit, ay dapat magkaroon ng kasamaan at pagsamba sa lupa. Normal na makatagpo ng maraming pagsubok. Oo, dapat matagal ko nang iniisip to. Hindi nakaimik si Han Sanchen. Siya ay malinaw na nagbibiro, ngunit siya ay tinawag na isang seryosong tao ng grupong ito ng mga tao, at siya ay lubos na walang magawa. Gayunpaman, dahil ang mga salita ay dumating na dito, Han Sanchen ay maaari lamang kumuha ng mga salita at magpatuloy, huwag itago ito sa mga nakatatanda. Sa katunayan, si Han Sanchen ay pumunta dito sa pagkakataong ito dahil narinig niya mula sa pamilyang Pei na mayroong ilang mga lugar kung saan ipinagbabawal ang kamatayan. Bumagsak ang mga salita, at bago pa makasagot si Han Sanchen,
ang matandang lalaki na nagbabantay sa orasan ay naglakad na sa harap ni Han Sanchen sa ilang hakbang. Sa bahagyang pag-angat, direktang itinaas ng liwanag ang kamay ni Han Sanchen, at pagkatapos, ang kanyang kamay ay marahang inilagay sa palso ni Han Sanchen. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Guangying ang kanyang kamay, nasira ang meridian ng master, talagang sanhi ito ng malubhang pinsala. No wonder walang cultivation base. It turns out that it is indeed not waste, but just long shallow water. Kanina, ako ang nagmamadaling naghintay. Nang bumagsak ang mga salita, ang lahat ng mga anino ay bahagyang yumuko, na tila sila ay nagkasala sa kanilang talento. Ngumiti si Han Sanchen, mga nakatatanda, hindi na ito kailangan. Itinaas ng mga anino ang kanilang mga ulo, pagkatapos ay nagkatinginan. Sa wakas, tumanggo ang matanda, totoo ang sinabi ng Panginoon. Ang dead zone na ito ay nahahati sa dalawang bilog, nakatira kami sa panlabas na bilog, at mayroong isang panloob na bilog sa loob. Sa loob ng bilog, may isang bagay na makakatulong sa Panginoon na bumalik sa tuktok, ngunit, pagkasabi nito, hindi na nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita, at tila may hindi masabi. Sa kabilang banda, si Han Sanchen ay hindi natakot, si Senior ay may lahat ng sasabihin. Mula nang dumating si Han Sanchen dito, hindi niya kailanman binalak na umatras sa kabila ng mga paghihirap. Nang makitang ganito si Han Sanchen, tumanggo ang matanda. Storytelling channel sa YouTube. Hindi yun isang bagay na mahirap malaman. Siya ay medyo mapanglo, at tila ang kanyang sinabi ay nagpapahina sa kanya at puno ng pag-aalala. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, naghihintay sa kanyang mga salita. Where was this place? I think nasa puso mo na ang sagot, so I don't need to say more, and it's not convenient for me to say more. Bahagyang tumanggo si Han Sanchen. Dahil ito ang kaso, isipin mo ito, sa gitna ng larangan ng digmaan, ang pinakamabangis na labanan ay madalas na nagaganap. Naturally, ang mga karakter na nakikipaglaban doon ay kadalasang napakataas ng ranggo. Dapat alam mo ang ibig kong sabihin, di ba? Nang marinig ito, bahagyang tumanggo si Han Sanchen. Kitang-kita ang kahulugan ng matanda. Ang mga tao sa inner circle ay mga super high level na eksperto sa kompetisyon. Naturally, pagkatapos nilang mamatay, ang kanilang mga hinaing ay magiging lubhang malaki. Ang mga hinaing ng sariling panig ay walang iba kundi ang mga hinaing ng kaaway. Masasabing may buhay at kamatayan. Ito ay maraming taon ng sama ng loob, mahirap na makilala sa pagitan ng kaaway at sa akin, kaibigan ay kaaway ay kaaway din, ang panganib sa kanila ay maaaring isipin. Walang magawang sabi ng matanda. Bumantong hininga si Han Sanchen, naiintindihan ko, ngunit mas nakakatakot na gusto akong maging lumpo kaysa mamatay. Hindi ko mapoprotektahan ang aking mga kaibigan, hindi ko maprotektahan ang aking asawa at mga anak, at ano ang silbi ng pagiging isang lalaki, ipinanganak sa langit at lupa. Okay, isang mabuting tao ang ipinanganak sa langit at lupa, kahit anong mangyari, sinusuportahan kita. Such an age, such a word, and just this spirit, alam ko kung bakit kanya pinili. Fuck, kung buhay pa si Lao Tzu, ililigtas ka ni Lao Tzu sa pamamagitan ng kanyang dugo, sayang damo. Maraming tao ang nakaramdam ng kawalan ng lakas, at ang saloobin ng pagnanais na tumulong ngunit hindi nakakatulong ay talagang gumawa ng mga tao, nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Dalhin na kita sa inner circle. Ngumiti ang matanda, tulad ng sinabi mo, ang mga tao ay may kanilang misyon at responsibilidad sa mundo, at sino mang individual na nabubuhay sa mundo ay hindi lamang para sa kanyang sarili, at higit pa para sa mga taong mahal mo. Ang tahanan ay isang maliit na pag-ibig, at ang mundo ay isang malaking pag-ibig. Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw ng matandang lalaki ang kanyang kamay, at isang kislap ng liwanag ang bumagsak sa malaking chaos clock. Upang sabihin, ang malaking kampanang ito ay biglang lumiit. Mabilis na ito ay hindi hihigit. Sa laki ng palad sa dulo. Sinabi na ang tunog ng 6 na tunog ay hindi pa naririnig ng maraming tao, at ang tunog ng 7 tunog ay hindi pa nakikita, ikaw ang una. Natural, pag-aari mo ito. Kunin mo, bagamat walang atake ang Chaos Bell, napakalakas ng depensa nito. Baka gamitin mo ito pagkatapos mong pumasok. O sa madaling salita, sa estado mo ngayon, kung hindi mo ito dadalhin,
mamatay ka sa kanya, baka, may pag-asa ka pa. Nang makitang sinabi ito ng matanda, tumanggo si Han Sanchen at kinuha ang Chaos Clock mula sa kanyang palad, ngunit naramdaman niyang tumitimbang ito noon ng 10,000 kilo, ngunit ngayon ay kasinggan na ito ng laruan. Ngumiti ang matanda, nakalimutan kung wala ka pang cultivation base ngayon. Nang bumagsak ang mga salita, itinuro niya ang 2 daliri sa kanyang kamay, at pagkatapos ng ilang kilos patungo sa Chaos Clock, isang stream ng enerhiya ang pumasok sa orasan. Bahagyang kumurap ang orasan, at bumalik sa normal. I made some secrets for you, and you can operate its clock without him doing it. You need to memorize some spells. Nang bumagsak ang mga salita, ang matandang lalaki ay kumapit sa tainga ni Han Sanchen at mamulong ng isang spell kay Han Sanchen. Matapos itong pakinggan, iningatan ito ni Han Sanchen sa kanyang puso at hindi maiwasang magpasalamat. Salamat sa iyong tulong, Senyor. Ikaw ay magalang. Ngumiti ang matanda, pagkatapos ay tumingin siya sa mga anino sa likuran niya, at sinabi, lahat, ikaw at ako ay narito, at hindi ko alam ang edad, kung ito ay para sa karangalan o ang tinatawag na responsibilidad ng amo, ito rin ang tamang gawin. Oras na para gawin natin ang isang bagay. Nang bumagsak ang mga salita, sabay-sabay na tumanggo ang lahat ng anino. Kaagad pagkatapos, biglang lumitaw ang isang light spot sa kamay ng matanda, at pagkatapos, isang kakaiba at kakaibang eksena ang lumitaw. Storytelling channel sa YouTube. Kasabay ng pagsikat ng maliit na liwanag ng bituin, ang mga ilaw at anino, tulad ng matanda, ay iniunat ang kanilang mga hintuturo at bahagyang naglabas ng enerhiya patungo sa liwanag na lugar sa kamay ng matanda. Biglang, 10,000 puntos ang natipon sa isang punto at konektado sa isang network ng mga bituin. Ang kapangyarihan ng ikaw at ako ay maaaring makapagbukas ng libu-libong tao. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, at lahat ng enerhiya ng 10,000 landas ay sumugod sa liwanag ng bituin, at kasama nila, nawala din ang kanilang mga figure. Kasama ang kanilang lakas, diretso silang pumasok sa liwanag ng bituin na iyon. Bahagyang ngumiti ang matanda, guro, oras na para tumama ka sa kalsada. Nang bumagsak ang mga salita, maging siya mismo ay naging liwanag sa huli, at natipon sa isang stream ng enerhiya sa liwanag ng bituin. Nagliyab ang liwanag ng bituin, na tila nagliliwanag sa lahat ng nasa paligid. Sa huli, bigla itong lumabas muli, na nag-iwan lamang ng isang bagay na parang barya sa palad ni Han Sanchen. Boom! Boom! Biglang yumanig ang espasyo, at ang mataas na plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa ay nanginginig ng husto. Tumingin sa ibaba si Han Sanchen, at ang mga hakbang na nakasabit sa hangin ay nagsimula ng bumagsak. Pagkatapos nito, sila ay naging pulbos at nawala. Naghiwa-hiwalay na ang mga ito, at ang mataas na plataporma kung saan nakatayo si Han Sanchen ay nagkakawatek-watek din. Hindi mabilang na mga bato ang nabasag at tuloy-tuloy na nahulog. Boom! Ang mataas na platform ay ganap na nabasag, naging hindi mabilang na mga fragment, at nahulog ng malakas, at si Han Sanchen, na nasa mataas na platform, ay nawala din sa gitna sa oras na ito, at nahulog mula sa isang taas na hindi kilalang taas. Sa ibaba, mayroong hindi mabilang na kadiliman. Kahit na nahihirapan si Han Sanchen, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong tao na bumabagsak mula sa langit, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan, ngunit ito ay nagdaragdag lamang sa pagkawasak. Ano? Kasabay ng mga hiyawan, patuloy na bumagsak si Han Sanchen patungo sa ilalim. Boom! Bigla, na may mahinang tunog, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen na siya ay bumagsak sa lupa. Gayunpaman, walang agarang pagkabasag ng mga buto gaya ng inaasahan, at wala man lang bahid ng matinding sakit, kaunting kakulangan sa ginhawa, iyon lang. Tawag, biglang huminto ang hangin. Nang iangat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, walang madilim na espasyo, ang ilan ay matatayog na puno lamang, at ang ilan ay 2 babae lamang, si Ivory, na nagtayo ng tent sa malapit at pansamantalang nanatili sa paghihintay kay Han Sanchen. Balik ulit. Sumimangot si Han Sanchen, tumingin sa paligid, at inalala ang ginawa niya, na parang nanaginip si Huang Liang. Gayunpaman, tinitingnan ang barya sa kanyang kamay at ang orasan sa kabilang banda, matitiyak ni Han Sanchen na hindi iyon isang panaginip, ngunit isang tunay na pangyayari. Sa pag-iisip nito,
huminto sa pagsasalita si Han Sanchen at bumangon mula sa lupa. Sa ilalim ng maliit na tolde sa tapat, natuklasan na nina Ivory at Zeking ang biglaang paglitaw ni Han Sanchen at ang unos na tumigil at nawala ng hindi maipaliwanag. Sa oras na ito, mabilis silang tumakbo patungo kay Han Sanchen. Aaron, okay ka lang ba? Aaron magkakapatid. Tuwang-tuwa ang dalawang babae. Bagamat binigyan sila ni Han Sanchen ng isang gesture bago umalis para sabihin sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa kanya, ngunit bigla siyang nawala, paano kaya ang pakiramdam ng dalawang babae? Dahan-daang hinawakan si Ivory sa kanyang mga bisig, tinapik siya ni Han Sanchen sa likod at inaliw, okay lang, huwag kang mag-alala. Anong nangyari? Saan ka dinala ng bagyo? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Kasabay nito, patuloy siyang nakatingin sa katawan ni Han Sanchen, sa takot na baka masugatan ito. May mga senior na nakikipag-chat sa akin. Ngumiti si Han Sanchen. Senior. Natarante si Ivory, biglang naisip kung ano ang tinatawag na senior, at biglang naramdaman ang madilim na hangin sa paligid niya. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at umiling, huwag kang mag-alala, tinutulungan nila ako. Nga pala, gaano na ako katagal doon? Halos kalahating araw na. Itinaas ni Ivory ang kanyang mga mata upang tumingin sa langit nang matapos siya. Pagdating ko dito, pumasok na ako sa kagubatan sa umaga. Kahit na isinasaalang-alang ang oras na ginugol sa lahat ng paraan, ito ay hindi hanggang tanghali nang ako ay humarap sa bagyo. Ngayon, pagbalik ko, madilim na. Napangiti talaga ng mapait si Han Sanchen. Madilim na, at ang lugar na ito ay napakasama. Sa gabi, natatakot ako na ang puot ay maging masyadong mabigat at magkaroon ng higit pang mga kaguluhan. Mag-o-overnight muna ako, at bukas ng umaga, papasok na tayo, ang panloob na bilog. Sabi ni Han Sanchen. Tumango ang dalawang babae, ay nalalayan si Han Sanchen, at naglakad patungo sa tent. Ngayong gabi, walang masyadong salita. Natulog silang tatlo sa dalawang tent at maagang pinatay ang ilaw para matulog. Alam nilang lahat na ang pagpasok sa inner circle ng maaga sa umaga ay ang tunay na pinakamapanganib na oras. Sa makatuwid, walang sino man ang nangahas na maging pabaya. Ang pagtataas ng sapat na espiritu, marahil, ay maaaring magbigay ng isa pang tinatawag na pagkakataon na mabuhay. Pero para kay Han Sanchen, hindi lang yon. Malapit nang lumiwanag ang langit, at nagising din silang tatlo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!